Sa ika-4 na pagkakataon ay muling bibisitahin ng Santo Papa ang Pilipinas. Pagbisita ng pinakapopular na Santo Papa na hindi lang magbibigay kulay sa kasaysayan ng bansa, kundi hihipo at aantig sa puso ng bawat Juan de la Cruz. Vi chiedo un favore di benedire me e la Chiesa di Roma. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez at sama-sama nating alamin ang paghahanda ng Philippine National Police at ng Civil Aviation Authority of the Philippines para sa 5 araw na pagbisita ni Pope Francis dito lang sa Pope Francis sa Pilipinas, The Primer. Mula nang mahirang si Pope Francis bilang Santo Papa, maraming bansa na ang kanyang nabisita at nabasbasan. Ilan lang dyan ang Brazil, France, South Korea at Turkey. At sa taong ito, nakatakda ang Sri Lanka at Pilipinas. Sa pagbisitang ito sa bansa ni Pope Francis, pangunahing binigyang pansin ang isyong pangseguridad. Kung ating kasing babalikan ng kasaysayan, si Pope Paul VI ang kauna-unahang Santo Papa na bumisita sa bansa noong November 27 hanggang 29 taong 1970. Sa kanyang pagdating sa bansa ay sinalubong siya ng isang assassination attempt ng isang Bolivian artist na si Benjamin Amor Mendoza sa Manila International Airport. At sa kabutihang palad, hindi ito nagtagumpay. Ang ikalawang pagbisita ng Santo Papa ay sa katauhan ni Pope St. John Paul II noong February 1981. Siya ang tanging Santo Papa na 2 beses bumisita sa bansa. Naulit ito noong January 1995, kasabay ng pagdiriwang ng World Youth Day. Ngunit hindi nawala ang banta sa kaligtasan ng Santo Papa. Ilang araw bago siya dumating ay napigil ng lokal na otoridad ang planong pagpatay sa kanya na nakapaloob sa Bojinka plot ng grupong konektado sa Hezbollah at Al-Qaeda. Mapapansin na kumpara noong 1981 visit, higit na pinaghandaan ang sasakyan ng Santo Papa noong 1995 visit. Isang bulletproof 4-wheel drive specialized vehicle na gawa ng isang local manufacturer ang naging official Pope Mobile ni Pope St. John Paul II. At sa culminating mass ng World Youth Day, mahigit kumulang 6 na milyong mananampalataya mula sa iba't ibang lahi at antas ng lipunan ang dumalo. Ito ay kinilala bilang pinakamalaking papal audience sa kasaysayan ng simbahang Katolika. At dahil sa ilang di inaasahang pangyayari sa mga nakaraang pagdalaw sa bansa ng mga Santo Papa, lalong pinaigting ang pagbabantay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Presidential Security Group, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Sa kasalukuyan, isang task force na kinapapalooban ng 18 ahensya ang itinalaga para mapanatili ang kaayusan at kasama na dito ang PNP. Sa makasaysayang pagbisitang ito sa bansa, gaano nga ba kahanda ang ating pulisya? Sa ngayon, merong isang task force na binuo. It is a whole government approach. Ang Philippine National Police is part ng Committee on Security and Public Order. There are 18 agencies concerned doon sa committee na yon, and the Philippine National Police is a part of that 18 agencies. Yung 18 agencies na yon, under that committee, yung committee na yun is headed by Bishop Leopoldo Tumulak. Under nun is the Joint Task Force Pope. And under the Joint Task Force Pope, andun yung Task Force Manila and Task Force Leyte. Under naman dito sa Task Force Leyte and Task Force Manila, andun yung mga sub-task groups. Sub-task groups, yun yung mga engagement venue kung saan pupunta ano activities ni Pope. And for every activity, merong assigned doon na officer concerned and the whole security personnel.
Inaasahang dadagsain ng milyong-milyong mananampalataya ang pagbisita ni Pope Francis. Kaya naman ang PNP ay inatasan na bantayan at kontrolin ang dami ng tao. Ang isa sa mission ng Philippine National Police is to provide support sa Presidential Security Group, being the close-in security ni Pope. Ang PSG yung close-in, ang Philippine National Police yung sa venue. At the same time, crowd control, traffic, sa amin yun. Yung close-in, merong sariling security ng ating Pope. And then, susuportahan yun ng Presidential Security Group. Ang Philippine National Police, outside kami. Kami yung nasa traffic, kami din yung venue. At the same time, yung mga sa crowd control. Libo-libong mga pulis din ang itatalaga sa iba't ibang lokasyon. Sabi nga ng ating mahal na Secretary at Kalihim ng DILG is that the whole government, kasi whole government approach to, ang target natin dito is zero incident. We are preparing for 100% maximum security to ensure the safety of the Pope and the people who will be attending such activity. Mula sa kahandaan ng PNP, pinagtutuunan din ng pansin ang kaligtasan ng Santo Papa mula sa paglapag at paglisa ng kanyang eroplanong sasakyan. Sa aming pagbabalik, tutukuyin natin ang aspeto ng seguridad panghimpapawid. Dito lang sa Pope Francis sa Pilipinas, The Primer. A più stretto contatto con la natura come fate voi implica non solo il rispetto di essa, ma anche l'impegno a contribuire concretamente per eliminare gli sprechi di una società che tende sempre più a scartare beni ancora utilizzabili. Sa aspeto ng seguridad panghimpapawid, katulong ng security agencies ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa pagpapatupad ng mga panuntunang ipaiiral sa pagbisita sa bansa ni Pope Francis. Isa sa mga hakbang na pangungunahan ng CAAP ay ang temporary safety closure ng Ninoy Aquino International Airport sa pagdating at pag-alis ng Santo Papa. Ang role ng CAAP ay mag-issue ng notice to airmen, yung tinatawag natin NOTAM, doon sa mga napag-usapan na closure times ng NAIA at saka ng Tacloban at saka iba pang regulation. So, ang NAIA, ang in-issue namin na NOTAM sa January 15 sa arrival ng Pope, mula alas 2, bawal nang mag-landing. But kung merong mga aeroplano na dumating nung umaga at may time pa silang mag-depart, bago hanggang alas 5, 5:15, pwede silang mag-depart. From 5:15 to 6:15, that's 1 hour time frame, totally closed ang NAIA for all flight operations. So, pag nakaalis na siya sa NAIA, pwede na uling i-resume operation. January 17, yun namang flight niya papuntang Tacloban, from 7:45 to 8:45, close ang NAIA. At pagbalik niya galing Tacloban, 5:45 hanggang 6:45, close uli ang NAIA. Doon sa January 19, pag-alis niya from 6 to 10 o'clock a.m., pwedeng mag-depart ang mga aeroplano, pero from 9:30 to 10:30, close na uli ang NAIA for all flight operations. Itatakda rin ang no-fly zone sa mga lugar na bibisitahin ng Santo Papa sa Maynila, Tacloban City at Palo sa Leyte. Nakapagpalabas na tayo sa all places of engagement ng Papa,
ang mahal na Papa, sa Luneta, UST, ang ating radius from the point of activity is 3 miles, extending up to 18,000 feet, except MOA. Sa MOA kasi pag in-extend mo ng more than 1 nautical mile yung radius, maapektuhan na yung NAIA. Ang ibig sabihin, makuklose pati NAIA. No? Sa Tacloban naman, dahil pag sinara mo naman ang Tacloban, wala nang flights doon, ang ating ginawa 10 nautical miles ang radius na walang no-fly zone. So pag meron tayong aeroplano na dadaan doon, wina-warningan na natin. Pero wala namang flight sa Tacloban dahil closed for the whole day from 5 o'clock to 9 o'clock p.m. ng January 17. So talagang no-fly zone. Para masiguro ang seguridad ng Santo Papa at ng mga mananampalataya, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpapalipad ng drones at iba pang flying objects sa pagdadausan ng mga pagtitipon. Ang sino mang lalabag sa panuntunan ay papatawan ng karampatang multa. Ang drones kasi ay may safety and security aspects yan no? So, ang drones sa buong mundo, marami ng piloto na nag-report niya na nakita nilang malapit na sa kanila habang nagtitake off sila o naglalanding sa airport. Tandaan lang natin na eat birds na flesh lang yan and small bones and feathers can bring down on an airplane, lalo na ang drones na mayroon niyang metal, may hard plastic, may battery pa yan, talagang it can bring down an aircraft. That's safety consideration. Sa security naman, well, nakita na natin yung mga ibang drones na nababasa natin sa diaryo, napapanood sa TV na they can use to deliver weapons, to strike enemies. Dito naman sa terrorism, kung capable kasi siyang magdala ng kahit small payload, kahit a little explosives at pumutok, pinalanding mo sa airport, terrorize na tayo lahat. Sa safety naman, marami na ring incidents yan na mag-research tayo sa internet. Meron niyang mga tao na natamaan, nabagsakan ng drones sa Australia, sa US. Maski sa atin, na nagko-cover sila ng event, bumagsakan drones, may tinatamaan na tao. Malaki ang penalty natin yan, 300 to 500,000 pesos per violation. Per violation. So, huwag naman natin sabihin siguro na matitigas ang ulo dahil lang wala pa tayong regulasyon. Kapag may regulasyon na tayo, dahil yun namang mga enthusiast ng flying these UAVs, unmanned aircraft vehicles, mga responsabling tao naman yan So, it's just a matter of putting the regulations, and I am sure that they are going to register those drones. Even some media, newspaper, and especially television are using drones already. So imagine mo kung i-cancel mo yung nila, kung malaki yung pinsala na nagawa nila. So imagine kung may tumatakbong sasakyan at mabagsakan mo at mag-result into accidents that kills people. Ang laking yan, baka may criminal liability pa yan. Sa amin, yung regulation, iyon ang mai-impose. Kung may criminal liability, di yung na-aksidente siguro, tulungan natin na sabihin na because na pasaway kayo, iyan ang makukuha ninyo. Inaasahan din ang mga cancellation at rescheduling ng local at international flights. So ang mga advice natin doon sa ating mga kababayan na magta-travel on those dates, inclusive dates, siguro dapat i-check nila sa kanilang airlines kung tuloy pa yung kanilang flight o kung anong oras na reschedule. At siguro naman, kung hindi sila masyadong mahalaga yung gagawin nila, they can reschedule their flights after the outside of those inclusive dates. So, nag-explain din tayo na kung magre-rebook sila, walang additional fee. Kung magka-cancel sila, they can reschedule and or request for a refund. And they will all be properly given the attention that for the request. Sa pagbisitang ito ni Pope Francis, maipakita sana natin sa buong mundo na siyang magiging saksi sa makasaysayang kaganapan na ito ang ating pagkakaisa at pagiging disiplinado. Muli, ako po si Veronica Baloy Jimenez at ito ang Pope Francis sa Pilipinas, The Primer. Noi siamo capaci di devastare la terra meglio degli angeli. E questo
lo stiamo facendo, questo lo facciamo. Devastare il creato, devastare la vita, devastare le culture,